Isang 15 years old ang nag-imbento ng TV? Iyan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Alamin natin ang kwento ng isang teenager na isang anak na magsasaka na hanggang ngayon, invention pa rin niya ang pinagbabasihan ng mga kumpanya na gumagawa din ng TV katulad ng Samsung, LG, Sony at ng iba pang malalaking kumpanya. Aalamin natin kung ano ang mga pinagdaanan niya at kung bakit wala siyang kinita dito kahit sentimo. Bago nga pala tayo mag-umpisa ay mag-subscribe muna kayo sa ating channel para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. Ang TV na yata ang isa sa pinakamagandang na imbento sa ating kasaysayan dahil malaki ang ginampanan ng device na ito sa ating lipunan. Ang TV ay isa sa mapagkukuhanan ng mga impormasyon sa nangyayari sa ating paligid. Isa rin itong libangan sa bawat bahay sa mundo at marami ding tayong nalalaman ng mga bagong kaalaman. Ito ang nagsisilbing boses sa mga maliliit na tao. Dito rin natin nalalaman ang mga balita tungkol sa ating gobyerno at sa ating paligid. Pero alam nyo ba, ang nag-imbento ng TV ay isang teenager. Siya ay si Philo Farnsworth. Siya ay anak na magsasaka sa Idaho, USA. Noong 1921, siya ay 15 years old pa lamang. Dito na siya mag-umpisa mag-isip ng mga design kung paano gumawa ng isang device na katulad ng isang radio. Pero makikita mo din sa device na to ang mga gumagalaw ng mga tao. At yan ang tinatawag nating TV. Pero madami na nagtangkang mga scientists na mag-imbento ng TV. Pero lahat sila ay hindi nagtagumpay. Alalahanin natin na noong panahon na to, radyo pa lamang ang meron sa mundo. Si Philo Farnsworth ay isang matalinong teenager na mahilig magkalikot ng mga electronics. Iniisip niya paano niya magagawa ang TV, kung paano niya mapapalabas ang picture ng tao sa box na to. Hanggang isang araw, noong pumunta siya sa farm nila, nakita niya ang linya ng mga inararo sa taniman ng tatay niya. Dito ay para nagkaroon siya ng isang magandang ideya. Dito niya naisip kung may iskan ng mga imahe ng bawat linya, dito siya makakalika ng isang gumagalaw na imahe, katulad ng pagbubuklat mo ng mga pahina ng libro. Kaya pagkatapos ng klase niya, halos araw-araw niya dinodrawing at pinag-iisipan ng mga design niya kung paano niya magagawa ang device na mag-i-scan ng mga libu-libong imahe sa loob lang ng segundo at maitatransmit ng mga pictures na yon sa pamamagitan ng airwaves na kasing bilis ng speed of light. At nang matapos niya na ang design niya, pinakita niya ito sa kanyang science high school teacher at dito namangha ang teacher niya. At ang sample ng drawing ni Philo Farnsworth ay tinago niya. Huwag niyo itong kakalimutan dahil ang drawing na tinago ng teacher niya ay may malaking gagampanan mamaya sa kwento natin. Dito naisip ng teacher niya na ang estudyante niyang si Philo ay nakagawa ng isang device na hindi pa nagawa ng mga scientist o kahit ng matatalinong tao sa panahon na yun. Sa loob ng 4 years, piniperfect niya ang kanyang imbensyon at lumipat sila ng California ng asawa niyang si Penn para doon itayo ang laboratory nila at makahanap ng mga investor para mapagpatuloy nila ang ginagawa niyang imbensyon. At sinuwerte sila nang may mag-invest na isang mayaman na may-ari ng trend sa Amerika. Nag-invest siya ng $25,000 o sa halaga ngayon ay $300,000 na katumbas naman ng 15 million pesos sa pera natin ngayon. Isang araw nang matapos na ni Philo ang prototype niya, tinesting niya na ito. Kaso hindi nagtagumpay dahil hindi dumikit ang negative electron sa salamin ng TV. Kaya naisip niya kung negative ang electron na binabato sa loob ng TV, dapat ang salamin ng TV ay positive electron para dumikit ito sa salamin. Dahil sa principle nga ng physics, opposite attracts, kaya nag-isip siya ng positive na element na pwede ilagay sa salamin ng TV. At dito niya na naisip ang elementong cesium na isang positive element. At dahil sa elementong ito, naging matagumpay ang TV niya. Dahil sa naperpekto niya na ang TV, pinakita niya ito sa mga investor niya. Tinanong siya kung kailan nila makikita ang dollar na papasok sa company nila. Kaya ang pinakita ni Philo sa TV ay isang dollar sign. Tuwang-tuwa ang mga investor niya dahil iniisip nila nakikita na sila sa invention ni Philo. Kaya nag-imbita sila ng mga media ng dyaryo. Dahil dito nabalitaan ito ng buong Amerika. Dito na naalarma ang isang bigating businessman na nagmamay-ari ng RCA o ang tinatawag na Radio Corporation of America na si David Sarnoff. Si David Sarnoff ang nagmamay-ari ng patent ng radyo sa Amerika. Kaya ang mga gusto mag-manufacture ng radyo ay hihingi muna ng permiso sa RCA para magpa-license ang patent. At sa bawat binibenta nilang radyo, makita si David Sarnoff doon. Pero hindi lang radyo ang target ni Sarnoff dahil kasabay na pag-iimbento ni Philo Farnsworth ng TV, nag-iimbento na rin pala si David Sarnoff
Pero hindi nila maperpekto kahit gumastos na sila ng milyones dito. At kinuha pa nila ang magaling na scientist sa Russia na si Vladimir Zworykin. Si Zworykin ay isang matalino at magaling na scientist. Pero hindi pa niya maperpekto ang TV. Kaya napabilib sila kay Philo. Pero may kasamang inis dahil inunahan sila neto. Noong ipapatent na ni Philo Farnsworth ang kanyang imbensyon, nagsampa ng kaso sila David Sarnoff para pigilan ito na ipatent ang TV niya dahil balak nila ang kinin at nakawin ang idea ni Philo. Ang pinaglalaban nila David Sarnoff sa korte na sila di umano ang unang nag-imbento ng TV at hindi si Philo Farnsworth. Sa madaling sabi, binuli nila si Philo dahil hindi naman ito mapera. At dahil mapera sila David Sarnoff, madaming kaso ang sinampa nila kay Philo para mapigilan ito sa pagpatent. Kumuha din si David ng mga magagaling na abogado sa buong bansa. Ang pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang unang nakaimbento ng gumaganang TV. Alalahanin natin na madami ng scientists ang sumubok mag-imbento ng TV, pero lahat sila ay hindi nagtagumpay. Kailangan mapatunayan ni Philo na siya ang unang nag-imbento ng gumagana at successful na TV dahil balak nila David Sarnoff na nakawin ang patent ni Philo. Sa pagsasaad nila sa korte, ipinasa di umano ni Zworykin ang patent niya noong 1923 at kay Philo naman, ipinasa niya ang patent niya noong 1927. Pero kailangan patunayan ni Zworykin ang pinasa niyang patent noong 1923 ay yung successful at gumagana ng TV. Dahil pag napatunayan nila ito, ang patent ni Philo Farnsworth ay mababaliwala. Ang kasong ito ay tumagal ng 15 months na talagang nagpahirap sa bulsa ni Philo. Ang naging legal fees na nagastos si Philo ay umabot na ng $30,000 o katumbas ng $500,000 ngayon o kung sa pera natin ay 25 million pesos. Napakalaking halaga. Kahit sino siguro sa atin ay susuko na. Buti na lang tinulungan siya ng mga investor niyang mayayaman. At dumating ng huling linggo ng paglalaban nila sa korte. Madami ng ebidensya pinakita si Philo sa lumipas na mga buwan. Pero ang isang nagpalakas ng kaso niya ay yung professor niya nung high school. Dumating ang high school professor niya para mag-witness. Ito ay kinuwento ng professor na noong 1921, noong 15 years old pa lamang si Philo at ito ay nasa high school pa, may pinakita sa kanyang drawing si Philo. At ito ang drawing na design ng TV. Kung maalala nyo kanina, may binigay na drawing si Philo sa professor niya na design ng gumaganang TV. At tinago pala ito ng professor sa mahabang panahon. Ang drawing na ito ay chinek ng mga eksperto at ng judge. At napatunayan na drawing nga ni Philo ito noong 1921. At ito ay design na gumaganang TV. Ito na nakumbinsi ang judge na talagang si Philo ang unang taong nakaimbento ng successful na TV at hindi si Zworykin. At ang nanalo sa kaso ay si Philo Farnsworth at siya na nagmamayari ng patent ng TV. Kaya kung sino nagbabalak na gumawa ng TV ayon sa design niya ay hihingi muna ng license sa kanya at mag-expire ang patent niya pagkatapos ng 17 years. Ito ay sa taong 1946. At hindi pa tapos ang laban nila David Sarnoff at Philo. Si Philo ay naghanap ng manufacturing company na pwede niya i-license para ma-produce ang TV niya. Dahil wala namang factory si Philo para gumawa ng mga TV. Kaya naghanap siya ng company na mayroong manufacturing plant na kaya mag-manufacture ng electronic device. At dito na pumasok ang Philco. Ang Philco ay isang radio manufacturing company na pwede gumawa din ng TV. Pero nagkaroon ng problema. Nang malaman ito ni David, pinagbantaan ng Philco na kung itutuloy nila ang deal nila kay Philo, ay hindi nabibigyan ng license ang Philco para gumawa ng radyo. At nang dahil sa pagbabanta, ay natakot ang Philco at hindi na tinuloy ang deal. Nang malaman ni Philo ang pag-backout ng Philco, sobra siyang na-depress. At nag-appeal pa ulit ng kaso si David Sarnoff. Dahil ang strategy nila ay para maging busy si Philo sa pag-aasikaso ng mga kaso at ma-delay ang pagmamanufacture ng TV. Dahil si David Sarnoff at Zworykin ay pin-perfect naman nila ang invention nila na iba sa design ni Philo. Pre-measure ni David si Zworykin na makagawa siya ng gumaganang TV na iba sa patent ni Philo dahil magtatayo siya ng company at ito ang NBC o National Broadcasting Company. Pero hanggang wala pa sila na produce na TV, kaya nade-delay din ang pagtatayo ng NBC. Pero noong isang araw na perfect na ni Zworykin ang invention niya, pero hindi kasing ganda ng invention ni Philo. Pero dahil desperado na si David, kaya inilabas niya na sa publiko ito at binenta na agad. Pero napansin ni David na mas maganda pa rin talaga ang invention ni Philo. Kaya nagpakumbaba na siya at sinulatan nila si Philo para bayaran ng rights ni Philo at makapag-manufacture sila ng TV niya. Nang malaman ito ni Philo, tuwang-tuwa siya dahil ito talaga ang plano niya. Pero ang panahon na yun ay 1941. Ito ang umpisa ng World War II.
Kaya sa kasamaang palad, hindi na manufacture ni David Sarnoff ang TV ni Philo dahil ang priority ng Amerika ng mga oras na yon ay makapag-manufacture ng mga gamit pang gyera. Pero ang problema ni Philo ay malapit na mag-expire ang kanyang patent. Mag-i-expire ito ng 1946. Ika-17th year na ng patent niya. At pag ma-expire ito, pwede nang gamitin ng lahat ang invention niya. At sa kasamaang palad, natapos ang gyera ng 1945 at na makarecover ang Amerika ng 1946 kung saan na-expire naman ang patent niya, ang mga manufacturer ay pwede nang gumawa ng TV nang hindi na kailangan humingi ng permiso ni Philo Farnsworth. Dahil sa mga nangyari, hindi man na siya kumita na kahit sentimo sa pagbenta ng TV. Pero maliban sa TV, madami pa siyang naging invention. Bago siya mamatay, meron na siyang 300 patent invention sa buong mundo. Hindi man siya kumita sa TV, pero sa ibang invention niya, kumita naman siya. Kaya kung manunod kayo ng TV, maaalala niyo si Philo Farnsworth.